Ayan, hello, good afternoon sa ating lahat. Yan, anong oras na? 4:15, 4:15, so March 10. Nasa chapter 2 na tayo ng ating sharing. It's all about my personal life. Bali, nandito nga pala ako sa Missionary Families of Christ World Couple Congress, South Luzon, Eco. Dito sa may South Peak Garden and Event Place. So, yan, dun sila nag-i-events, mga tita-tita. So yun, ang isi-share ko ngayon, day 10 ay wait lang, inubo. Day 10 about sa dream profession. So yun, ano ba yung gusto kong profession nung bata pa ako? Tulad nga ng sabi ko, parang hindi ako familiar din sa mga course na kailangan i-take sa college. Pero ang pangarap ko noon ay maging businessman. Maging businessman and maging engineer. Kasi nga favorite ko yung math. And nung nag-aaral pa ako noong elementary, parang wait lang. So yun, nakat kasi may mga ibang tao, medyo namaya lang ako. Yan, ang dami kasing mga bisita rin dito from different city, may mga taga Mindoro, Rizal. Yan, nandito nga pala tayo to help sa fundraising na gagamitin ng Single sa World Single Congress is coming March 22, 23, 24 sa Bohol. Tagbilaran Bohol. So yun, going back to our topic for today. Dream profession. Yun nga. Gusto ko dati maging engineer. Gusto ko maging engineer kasi gusto ko na makapagpatayo ng mga bahay kasama ng mga contractor, architecture. And then, pinush ko naman kahit paano. Nag-apply ako yung dito. May pinalapan akong application form dati sa PSU and dapat for entrance exam na ako. And nung time na yun, may bayad pa 200 pesos per entrance exam. So, hindi ako nabigyan ng father ko kaya hindi ako nakapasok. So, ang ginawa ko, nag-stop muna ako para makapag-ipon. Nung nakaipon na, saka nag-aral, and then yun nga, nakapasok ako dun sa Cristo Rey. Ang nakuha kong course, ang tinig ko pala, ay Hotel and Restaurant Services. So yun, nairaos kahit pa paano yung working student ko. Pero, siguro kung nakapasok ako sa BSU, siguro engineer ako. And yun, pangarap ko din nga palang maging tourism, kaso nga ang mahal ng gastos. Tapos di naman ata qualified yung height ko kasi kailangan matangkad. Tourism kasi, mahilig akong mag-travel. Mahilig akong mag-travel, gusto ko nakikita ko yung culture and tradition ng ibang bayan, ang city. Ano pa? Ngayon, parang nung makagraduate ako sa Cristo Rey as hotel and restaurant server, yan. Nagamit ko naman kahit paano kasi nga nag-work ako sa fast food chain, sa McDonald's and Jollibee. Napamahal na rin ako sa food industry. Kasi nga siguro na-adapt ko na rin na okay rin yung ginagawang ganito. Parang kumikita rin kahit paano. Okay din. Pero alam mo yun, parang pinili mo yun kasi yun na lang yung chance. At no choice ka na. Kasi nga nandun ka na. And dahil minahal ko na yung food industry, pinangarap ko din maging manager ng fast food. Kumbaga nakikita ko yung sarili ko dun sa manager na kasama ko. Though, service crew pa lang. Kasi nga, isa sa qualification para maging restaurant manager, management training, ay 4 years course. Yan, graduate ng 4 years. And that's why I decided to take my bachelor degree sa Kolehiyo ng Lungsod. And ang course pa lang noon doon ay ICT, Business Ad at Elementary Education. So,
Sabi ko, kung magbe-business ad ako, given na naman sa akin yung pagiging business-minded, I can manage na naman yung even small business. Kumbaga, kailangan lang talaga ng mga training and workout. Kailangan i-workout, yan. So, I decided na mag-ano na lang din, mag-elementary education kasi nga may prior knowledge and experience na ako pagdating sa teaching industry. Yun, hanggang sa nagustuhan ko na rin yung teaching. Masarap sa feeling kapag nakikita mo ang taas ng grades ng mga estudyante na hahawakan. Tapos, ano ba? Ayun, hanggang sa nagsumikap ako for teaching industry. Naipasa ko yung board exam. One take lang yun. Okay din naman yung ratings. And tuwan-tuwa ako nung ma-receive ko yung aking PRCIT. Masarap sa feeling na yung mga pinaghirapan mo, unti-unti mo lang na-achieve. And I'm really, really thankful talaga kay Lord. Kasi binibigay niya kahit paunti-unti yung mga dreams ko before. Ano pa? Teaching industry. Yan, ngayon naman sa field ng mga medical, ganun. Kasi nagwo-work ako sa City Health Office as contact tracer. Yan, nung putok-putok yung pandemic. And then, na-assign din ako sa PHO, Provincial Health Office. Kasama ko din yung mga nurse, doktor, may contact tracer, tsaka yung mga health personnel. Doon talaga, ang dami kong natutunan sa kanila. And makikita mo na sinusupport ka ng mga PHO family mo. I-encourage nila ako na kailangan makapasa ako sa board exam. Kumbaga, thankful ako dahil binigyan nila ako ng chance na makapag-focus na review. And yun, hindi naman dugi kasi nga nairaos natin yung board exam. Tsaka, ngayon kasalukuyan nag-work ako sa Cuenca, sa Martin Marasigan District Hospital din. Yun doon, ang dami ko natutunan about sa laboratory, about sa OPD, outpatient department, yung mga transaction, sa mga records. Ngayon naman, assign ako sa emergency room. Kumbaga, willing naman ako matuto kasi trabaho naman yun and dagdag learning din yun eh. Kumbaga, matitrain ka sa mga ganong different field, different industry. Kahit ganito yung natapos mo, okay lang yun. Ano pa? So, yun. Sa ngayon, parang nakikita ko rin yung sarili ko na magtatagal ako sa government as nagtatrabaho, public servant. Yun, nasa puso yung pagiging public servant. Yun, if papala rin, if mabibigyan ng chance for DepEd, okay din naman. Kasi kaya naman siyang pagsabayin hanggat meron kang goal na tinitingnan, kumbaga kakayanin mo kahit mahirap. Ano pa? Ako yung medyo kinakabahan at ang dami kang tao din. Hey, punta ka dito. Yan. Nandun yung mga MFC kids. Kami kasi, MFC singers. Tapos yung nag-i-event ngayon dyan, MFC couples, yung mga young couples. Yan, by category ng Missionary Families of Christ. Yun yung dream profession ko. Kumbaga, meron pa nga ako nabanggit, sabi ko, if hindi talaga bibigyan ako ng chance ng DepEd for Teacher 1, siya, papasukin ko na ang showbiz industry. Joke lang. Ayun. Masaya naman na, kumbaga, kahit yung tinapos mo ay ganito, pero hindi align sa course mo yung work mo. It's okay, kasi nga, mas pag ganun, marami kang matututunan. So yun, thank you so much sa pakikinig. Bye! Thank you. See you tomorrow. Yo!